Ayan, meron silang NLEX dyan. Papuntang... Ayan, power outlet. Hi everyone! Welcome back to our channel. This is Dos Angeles. And today is a Saturday. It's a Saturday morning. Nagpa-schedule kami today ng pest control services. Oo, kasi grabe na kasi yung langgam dito sa bahay namin. Kahit isang part ng bahay, may mga langgam. Sa CR, kahit sa bedrooms, sa kitchen. So, lahat ng place sa bahay namin may langgam. Yan, so maghahanap tayo ng mga peste. Ayan, power outlet. Look at that. Ang daming peste. Ayan, pinagtutulong-tulungan nila itong isang malaking langgam na patay na to. Langgam ba to? As in, sobrang dami na talagang mga langgam. Umaatake na sila kahit sa mga panaginip namin. So, ganun na siya kalala. Ito yung isang peste na malakas kumain, si Baymax. Nag-inquire kami with 3 pest control services. Akala namin, initially, since yung main concern namin is yung mga langgam, we were requesting for treatment sa mga ants. Then upon checking, nalaman na lang namin that yes, may anay na. Meron ditong puno sa katabi ng bahay namin. Ayan, ito yung bahay na nandyan. Di pa tapos kasi yung backyard. So, meron puno dito, kung makikita nyo. May mga bahay yata siya ng anay. Mga lupa-lupa na yan. Dito rin meron sa gilid. Bakod. And hindi namin sure kung nilagyan ba siya ng formula or tinreat nung ginagawa yung bahay namin. So better pag nagpapatayo ng bahay, dapat i-check kung may treatment ba nakasama yung contractor nyo. Otherwise, kailangan magpa-pest control. If ever man na meron siyang nilagay na treatment or gamot, obviously, hindi na siya effective ngayon. So, I think talagang we need experts to help us. Most of our houses, our doors, cabinets is made of wood. Nakala namin langgam. Yung pala, ito may anay Ito. Yung part na to, parang wala na siyang laman. Yung kinain na ng anay. Ayan, malambot na siya. Ayan ang bundok ng mayon. Even yung ceiling, pwede siyang anayin yung mga ceiling. So babagsak siya. Yes. And na-notice din namin, merong mga ants dun sa socket namin. Hindi namin alam kung related ba yung mga ants na yun sa termites or assistant ba sila ng mga termite. Kasi yung mga langgam na to, nagdadala sila ng mga lupa. Nagtataka kami kasi bagong linis yung house. Tapos, ang daming mga lupa-lupa sa floor. Baka yung mga termites din ang nilalanggam O kaya since binubutas nila yung mga wood. So after matanggal ng mga binutas ng lalaglag sa lupa, yun yung nilalanggam. Kaya nagka-attract siya ng mga ants. So pag may anay, may ants na rin. Diba? Pero yung anay, hindi mo siya makikita kasi nasa loob. Okay. Wala siya sa labas. Diba sabi natin kay April, walang anay. Yeah. Sa loob siya nakatira sa loob ng kahoy. Nagtatago pala sila. Ewan ko. Hindi ko alam. But that's why, pag napili namin na pest control is si Epcon Pest Control. Epcon Management and Services. Papunta na yata sila. May nasa gate na raw If you guys want to watch kung paano nila gagawin ang whole pest control procedure in our house, just keep on watching. Peace. From Epcon Pest Management. So I'm handling the marketing and operations of our company. Hi, good morning. Good morning. Thank you for coming over sa Laguna. So I think ang headquarters ng Epcon is Marikina ba? Our main office is based in Marikina, but we have satellite offices in Binangonan, Rizal, and
Since the beginning naman, meron kaming branch sa Taal, Batangas kasi hometown namin yun. Okay. So si Epcon, kaya niyo mag-cover for Metro Manila? We operate Luzon-wide naman. Basta by land. Gusto lang namin malaman, what are typical household pests? So ano ba yung mga usually na tinitreat natin na pests sa bahay? For residential setting, ang common household pests naman kasi ipis, langgam, lamok, daga. So, minsan nagkakaroon din ng mga dog ticks, garapata, cat fleas, and then most especially yung termites. Kasi sila yung kapag nag-damage, medyo malaki yung nagiging gastos ng homeowners. Sa residential, ang recommended natin is quarterly, pero kung medyo high infestation siya, pwede rin na monthly or every other month until for maintenance na lang ng quarterly kapag medyo lower infestation na. Saan sila galing, yung mga termites, lalo na pagka new house? Mapabago man or luma yung bahay, ang anay naman kasi talaga nanggagaling tsaka nabubuhay sila sa lupa. Pero meron ding mga bukbok, yun, hindi nila kailangan ng connection sa soil, pero nabubuhay din sila. So, gano'ng kabilis mag-multiply yung mga termites? Kasi napansin ko lang, in a few days, medyo malaki yung piled up nung sinisira nila dun sa may hamba namin. So, mabilis pa siya mag-multiply. Ang colony kasi ng isang termite, meron siyang reproductive workers tsaka soldiers. So, yung reproductive ng colony is yung queen. Wala siyang ibang trabaho kung hindi mag-lay ng eggs. So, sa studies po, ang queen, it lays an egg every 3 seconds continuously. Ang soldiers, nakikipaglaban siya sa any insect na nag-produce ng threat. Kunwari may langgam, so sila yung nakikipag-away. Ang workers, yun ang kumakain ng kahoy sa mga hamba or cabinets na or even kisame ng isang house. Even if sprayan mo na ng suka, oil, tubig, ang napapatay lang po is yung nandoon. Pero yung nagpo-produce sa ilalim ng soil, continuous siya. So yung pinoproduce niya, hindi na siya pupunta doon sa kung saan ka po nag-spray ng kung ano mang nabiling chemical sa hardware or kung ano man pong household solution po na meron kayo against termites. Instead, hahanap siya ng iba niyang pwedeng kainin. So, every 3 seconds yun. Di ba kanina butas to yung binidyo natin? Tignan mo, bumuo ulit sila ng soil doon, no? Sa gitna, nung sa may butas. Ay, nag-form ulit sila doon. May study before sa Australia na ang isang buong usual bahay na 200 square meters yung floor area, para maubos at mapatumba ng anay, it will take 2 years. Pag hindi treated, 2 years, mapapabagsak po ng isang colony ang isang buong bahay. From Epcon Pest Management. I'm the safety officer. So our main goal is to help families, commercial establishments, businesses manage their problems with pests, making sure that their supplies are safe from pests that can incur expenses for them. So, ginagawa usually yung pest control, yung bago i-build yung house or mas maganda kung nakagawa na yung house? Kasi di ba paggawa niya house, may mga cabinets na... It's better if we do it pre-construction. At least sa foundation ng house, matitreat na natin. Well protected na siya from pests or termites na papasok. That's with the termites problem. And then, for yung common household pests naman, we normally suggest depending on the infestation. So, if there's a heavy infestation, at least once a month or every other week, most of residential owners are not aware na hindi porket na-treat na natin, mawawala na sila. Like, we can get pests from groceries, yung cartons na ginagamit ng grocery, merong naipit na itlog ng cockroaches, even sa cartons ng eggs, meron yun. Sorry, natatawa lang ako. Paano ba nalalaman kung soldier sila? Ano pag pinanganak sila, alam nila soldier sila, gano'n? Pero yung queen termite
talaga, siya yung nagdi-dictate. Pag kunwari, Pero yung queen, hindi lang siya isa, maraming queen. most of the time isa lang, may primary queen. Condominium, di ba na-establish natin earlier na nanggagaling sila sa soil. So, ang question ng iba, bakit ako 10th floor na may anay pa rin yung unit ko? For them to reach that high, nagkakaroon kasi ng secondary. So, ready sila. Kaya kapag hindi rin successful yung colony elimination, yung pagpe-pest control, once na namatay yung queen, may in-waiting siya para hindi mamamatay yung colony. So, going back to your... Yung kasi merong queen nakapalit. Yes, may naka-ready. So, si soldier, ganun din. Pag kunwari, nag-spray tayo, namatay yung workers. Yung soldiers, they can move to be workers din kasi kailangan ng colony. Kaya, kailangan talaga, magaling yung magpe-pest control. Kailangan talaga, EPCON Pest Management yung tawagan. Baka may napopromote na termite. Oo. Kaya hindi talaga siya madali lang. Dapat correct chemical, termiticide, correct din yung treatment. Okay, last question na, kasi sinasabi niya may mga chemicals or ini-spray. Pag ba nag-spray or naglagay ng chemicals, dapat di ka matitira dito? Safe ba siya sa tao, sa mga pets? Yes, yung chemicals namin is environmentally safe. For humans naman, there is a certain, merong amount ng chemicals na pag na-intake natin is doon lang tayo maapektuhan. For people with asthma, we do suggest na at least 2 hours wala sa bahay. It's safe, pero depende kasi yung reaction ng tao eh. Pag may animal, sinasuggest namin ganun din at least 2 hours pag may babies. Especially pag babies kasi mas mahina yung respiratory system nila. So, full package siya, meron din safety officer. Mandated pa siya ng government to have a safety officer? It's not mandated, so you will see that other pest control companies wala silang safety officer. Yun, nakita namin pala yung importance ng magkaroon ng safety officer. So, licensed safety officer naman po ako, and then, yun, nung napag-aralan ko yung proper chemical handling. So, ano po yung pre-prepare natin ngayon dito? Ginagawa po namin yung soil injection para sa perimeter ng bahay po. Okay. Sa prevention ng termites. Ilang liters yung nilalagay dyan sa yung tinuturok sa lupa? Depende po sa square meter yan, sir, pero ang tinitimpla po namin sa yung timba po namin 40 liters po. Ilan? 40 liters po. 40 liters. Sa buong bahay na yan? Hindi po. Ano po yun, pwedeng magtimpla pa ulit. Okay. Tapos gano'ng kalalim yung butas dyan? 2 feet po ang lalim. Okay. Paano pagka matigas yung talagang binubutas na talaga siya? Kailangan po kasi ma-inject talaga sa 2 feet. ilalim. Tapos sa loob na siya kumakalat sa ilalim ng lupa. Sa ilalim na po na. So every ilang meters yung nilalagay? Kasi pansin ko, bumubutas siya dun sa kabila, tapos sa kabila. Ang pagitan po na yung pagitan, oo. 2 feet din po. Every 2 feet siya, paikot ng bahay. Paikot po. Okay. Grabe, ganyan na pala yan. Alvin, para mag-aalisin yung gamit dito, bago nyo gamitin. Nakalay ba ito yung mga pinto? Hindi po. Kaya ang ititreat lang natin is hamba. Since moving siya, very seldom na aanayin siya. Pwede siyang anayin yung type ng bukbok. Pero yung subterranean termite, hindi. Kahit yung mga drawers, hindi din naman. So ayaw nila nang gumagalaw, umaalis sila? Hindi rin sila makakagawa ng colony eh. Kasi bumubukas kasi siya eh. moving. Okay. Ang furnitures, hindi siya built-in. Hindi siya nakadikit sa wall, hindi siya nakadikit sa floor. Hindi naman siya aanayin. Pag lang talagang installed or built-in.
Okay, so Miss April, paano if magpapalit kami ngayon ng hamba for the door? To all our clients for comprehensive termite control, once they decide na magpalit ng hamba, yung ipapalit na wood before painting, i-schedule lang with us and then i-treat natin siya for free. Yung outlet pala, April. So, after ilang hours siya pwedeng saksakan ulit? Powder naman yung for outlets natin for termite. So, safe naman siya. Yung gamot pang termites, minimal lang yung amoy niya. Kaso yung naamoy niyo ba? Yung nasa langgam. Sa langgam. Yun ang matapang siya. Ito, lumipat sila dito lahat. Kasi nag-treat na si Christian nung sa 4 termites natin. So, nagkakaroon ng reaction. Pero, tingnan nyo, hindi sila namamatay. Kasi magkaiba talaga yung chemical for termites. Iba rin yung chemical for ants. So, yung spray na kanina ni Christian is for termites? Yung nandyan, oo. Nadi-disturb sila. Kasi colony din sila eh. So, ibig sabihin ng colony, hindi sila mabubuhay nang wala yung katabi nila. So, nagugulo yung langgam. Ang lakas ng spray. Nafe-feel ko siya sa pack. Okay, so ano ba yung mga services that Epcon has? And let us know then kung saan pa kayo pwedeng makontak or where they can reach you if they also want to get Epcon Pest Control. Other than we have a license for pest control and license for safety, we're also licensed for disinfection. So this started during the pandemic. So we applied for a license from World Health Organization. So we took the training. So you can call us for disinfection services. And then for pest control po, we have for household pests, ipis, lamok, daga, and even po bubuyog, we can conduct treatments, and of course for termite control. You can contact us at 0917-803-7378. We also have our social handles, Epcon Pest Management and Services in Facebook, Instagram, TikTok po. Hi guys! So, update lang namin kayo. We started our pest control procedure ng mga around 6:30. So, nag-prepare pa sila ng mga solutions nila. And then, natapos kami, it's 10:30 na ngayon. So, it took them roughly mga 4 hours. And our house is 110 square meters up and down. Kailangan lang namin umalis kasi may formula pa yung bahay. So, tinanggal namin in-off namin yung breaker. And then, ayun. So, pinapatuyo muna namin. Mga 3 o'clock pa kami uwi. The 2 procedures yung ginawa sa amin. First was yung sa termite and second is yung sa ants. So, yung sa termite, actually very odorless siya. Wala kami masyado naaamoy. But yung sa ants, yun, malakas yung amoy niya, kaya kailangan muna namin siyang i-diffuse yung smell niya. So, just a very quick recap sa mga ginawa nilang procedure sa bahay. So, first was they used the sub-slab soil injection para sa soil exterior. So, luckily, yung bahay namin, hindi pa namin napapasement yung whole perimeter because we want to develop it so it still has soil sa perimeter, so they were able to inject yung solution. So that one is a chemical barrier. Ang in-inject nila is 4 liters of the solution per linear meter. And then second, nag-start na sila with the termite solution. So inuna muna nila yung mga infested area. So, the first one na meron that we noticed is a door jams. Talagang spray through nila yon. And then, for preventive, nag-spray na rin sila in all of the cabinets na naka-dikit sa wall. And
So in our case, that's our wardrobe and pantry cabinet. And then for preventive, they went through the ceiling, tapos nag-spray sila doon ng mga solution din for termites. Okay, and lastly, so third, ito na. Yung pinaka tinawag namin sa kanila was our concern for ants because our house is highly infested with black ants. Before, sabi nila swerte daw yun. Pero now that sobrang dami na nila, kailangan na natin silang i-eliminate. So, nag-spray sila ng mga solution. Actually, we noticed that nung nag-spray ng mga solution sa loob ng mga cabinets, in the crevices, and sa mga gilid-gilid ng walls, lumabas talaga yung ants out in the open sila. Kasi they were looking for somewhere safe kung saan sila pwede magstay. So, you'll see in our video clips before na talagang in a short amount of time, like less than 5 minutes pa lang, lumalabas na sila na sobrang dami. So overall, we're very thankful that we reached out to Epcon Pest Management because their team was very friendly, they're so accommodating, and they were able to answer all of our questions. Our termite control package is 1-year warranty, but for the general pest control, wala siyang warranty. We have to check and let them know siguro after a few weeks or quarterly if may makita pa kaming ants, but hopefully namatay na silang lahat because sobrang daming solution ng nilagay nila. Ang bilis ng service nila and very thorough sila sa mga areas nyo that need to be treated and for prevention. Galing, mga expert sila. So, obvious naman na alam nila yung ginagawa nila. And of course, nasagot nila yung mga questions namin. Yun, so 2 thumbs up for Epcon. I think kasi Epcon na rin exists and have been doing this for 35 years already. So, they really know what they're doing. Like, from kung anong species, yung mga pests, and kung anong dapat gawin sa kanila. So, I want to add rin pala, the rates for Epcon is around 150 pesos per square meter for the termite control. Now, for the generic pest control, like for yung mga ants and other pests, they will give you a customized package and rates. So, you can contact them here. Alright, we're here in SM and kakain lang muna kami, guys. Thank you so much for watching this episode of Balay Angeles. And let's stay pest stress free. Free. Bye.